darating ang Panginoon, ituwid natin ang ating buhay. Kaligtasan, dulot sa sanlibutan, ang Diyos, salitang naging tao. Salubungin ng buong pagmamahal, Panginoon, may likas sa ating buhay. Sa ating puso tanggapin manunubos ang Diyos, salitang naging tao. Mula sangkan ni Hese, ang mananakop darating, at lahat ng tao'y mamamalas ang kapangyarihan ng Diyos. Hanggang darating ang Panginoon, ituwid natin ang ating buhay. Kaligtasan, dulot sa sanlibutan, ang Diyos, salitang naging tao. Inang sakdal linis, kami ay ihingi sa Diyos Ama namin, awang minimithi. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Bayang tinubuhay, ipinagdarasal, at kapayapaan ito sa libutan. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang makipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo tinipon ng Diyos bilang isang angkan upang sama-sama tayong mag-alay, magpasalamat, at maghanda para sa dakilang kapistahan ng Pasko ng Pagsilang ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Kasama natin ng kanyang ina, ang mahal na Birheng Maria, upang turuan tayong maging handa, sumunod sa kalooban ng Diyos, upang tulungan tayong maging bukas, maging kasangkapan ng kapayapaan at awa ng Diyos. Upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan at humingi tayo ng tawad sa Diyos. Panginoong Hesus, Ikaw ang pinangakong tagapagligtas ng sanlibutan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo Jesus, Ikaw ang prinsipe ng kapayapaan na pinangako ng Diyos para sa amin.
Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Isus, Ikaw ang pinangakong maawaing hukom na darating sa wakas ng panahon. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitasan. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong kinalulugan niya. Pinupuri ka namin, kinarangal ka namin, sinasamba sa namin, ipinagpuli ka namin, pinasasalamatan. Dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Hesu Kristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Ikaw na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin aming kahilingan, tanggapin aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataastasan, ikaw lamang o Hesu Kristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Ng Diyos Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mo ang iyong salita na ibinalita ng anghel ay maging taong totoo sa sinapupunan ng mahal na Birhen. Ipagkaloob mong kaming sumasampalatayang siya'y ina ng Diyos, ay matulungan niyang dumalangin sa iyo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Noong mga araw na iyon, ipinasabi ng Panginoon kay Akas, "Humingi ka sa akin ng palatandaan, maging sa kalaliman ng Sheol o sa kaitaasan ng langit." Sumagot si Akas, "Hindi po ako hihingi. Hindi ko susubukin ang Panginoon." Sinabi ni Isaías, "Pakinggan mo, sambahayan ni David. Kulang pa ba na galitin ninyo ang mga tao na pati ang aking Diyos ay inyong niyayamot? Kaya nga't ang Panginoon na rin ang magbibigay ng palatandaan. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng lalaki, at ito'y tatawaging Emmanuel." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pangino'y darating, siya'y dakilang hari natin. Ang Pangino'y darating, siya'y dakilang hari natin. Ang buong daigdig lahat ang naroon, mayari ang Diyos ating Panginoon. Ang mundo'y natayo at yaong sandigay, ilalim ng lupa, tubig, kalaliman. Ang Pangino'y darating, siya'y dakilang hari natin. Sino ang marapat umahon sa burol ng puon, sino ngang aahon? Sino ang papayagang pumasok sa templo, sinong tutulutang pumasok na tao? Siya na malinis ang isip at buhay, na hindi sumasamba sa Diyos-Diyosan, tapat sa pangako na binibitawan. Ang Pangino'y darating, siya'y dakilang hari natin. Ang Panginoong Diyos, pagpapalain siya, ililigtas siya at pawawalang sala. Gayon ang sinumang lumalapit sa Diyos, silang lumalapit sa Diyos ni Jacob. Ang Pangino'y darating, siya'y dakilang hari natin. Ang Pangino'y darating, siya'y dakilang hari natin. Magsitayo po ang lahat.
alin na susi ni David, landas ng dusay ipinid, pinto ng langit ay buksan. Iyon ang nais naming tahanan, magdiwang na Emmanuel ay darating, o Israel. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang ika-anim na buwan na ng pagdadalang tao ni Elizabeth, ang Anghel Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazaret, Galilea, sa isang dalaga na ang pangalay Maria. Siya'y nakatakdang ikasal kay Jose, isang lalaki buhat sa lipi ni Haring David. Paglapit ng anghel sa kinaroroonan ng dalaga, binati niya ito, "Matuwa ka, ikaw ay kalugod-lugod sa Diyos," wika niya. "Sumasa iyo ang Panginoon." Nagulmihanan si Maria sa gayong pangungusap at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan niyon. Kaya't sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat kinalulugdan ka ng Diyos. Makinig ka. Ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at siya'y tatawagin mong Jesus. Magiging dakila siya at tatawaging anak ng kataas-taasan. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David. Maghahari siya sa angkan ni Jacob magpakailanman, at ang kanyang paghahari ay walang hanggan." "Paanong mangyayaring ito, gayong ako'y dalaga?" tanong ni Maria. Sumagot ang anghel, "Bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan, kaya't banalang ipanganganak mo at tatawaging anak ng Diyos. Natatandaan mo ang iyong kamag-anak na si Elizabeth? Alam ng lahat na siya'y baog, ngunit naglihi siya sa kabila ng kanyang katandaan, at ngayon'y ika-6 na buwan na ng kanyang pagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Hesus Nazareno. Binabati din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan, mga kadiboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa ating misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana
ni Jesus Nazareno. Tayong lahat tinipon ngayon sapagkat mahal tayo ng Diyos. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. At tayo nasa pang-ilang araw na po, 5 araw ng ating simbang gabi, ng ating Misa de Gallo. Sino ba'y nakakakumpleto pa? Nangangalahati na tayo, tumawid na tayo sa kalahati. Taas ang kamay ng mga nakakalahati na. Palakpakan natin ang bawat isa. At sabihin mo nga sa katabi mo, pagpalain ka ng Diyos. Yan. Nagsipilyo ba yung katabi mo? No? Baka ibang pagpapala yan. No? Tayo nagagalak sapagkat patuloy tayong hinahatid ng Diyos sa paghahanda para sa dakilang kapistahan ng Pasko ng kanyang pagsilang. Kung tatanungin ko po kayo, sino ang mas makapangyarihan? Isang hari o isang dalagita? Isang taong may kayamanan at kapangyarihan o isang dalagitang walang pinag-aralan at mahirap lang? Siguro nga sa mata ng mundo at maging siguro sa mata natin, mas makapangyarihan ang isang hari. Ngunit sa ating paghahanda ngayong simbang gabi, sa ating paghahanda sa Kapaskuhan, ipinapaalala sa atin ng Diyos sa isang punto ng kasaysayan, mas makapangyarihan ng isang dalagitang dukha kaysa sa isang haring maringal. Nais kong pagmasdan natin ang dalawang pagbasa. Sa unang pagbasa, narinig natin si Haring Ahas ng Israel. Batang-bata din siya kung tutuusin. Siya ang hari. Ngunit natakot siya sa kanyang kapitbahay, ang Syria. Natakot siya na baka sakupin ang kanyang kaharian. Ngunit may dalawa sana ring hari siyang kapitbahay na gustong tumulong sa kanya. Ngunit nagduda siya. Kaya nais niyang kumampi na lang para hindi siya sakupin doon sa isang dayuhang bansa. Ngunit yung dayuhang bansang iyon, hindi naniniwala sa Diyos ng Israel. Kaya nga't binalaan siya ni Isaías, huwag kang kakampi dyan, huwag kang matakot, tutulungan ka ng Diyos. Pero si Haring Ahas, diskumpiyado. Hindi pa rin siya naniniwala sa propeta, natutulungan siya ng Diyos. Kaya sabi sa kanya ng Diyos sa pamamagitan ni propeta Isaías, huwag kang matakot. Kung diskumpiyado ka, natutulungan ka ng Diyos, humiling ka ng tanda sa Diyos. Ibibigay niya ito sa iyo para maniwala ka lang, natutulungan ka ng Diyos. Biruin mo yun, Diyos na ang nagsasabi sa kanya, humiling ka lang ng tanda, ipapakita ko sa iyo. Pero anong sinabi ni Haring Ahas? Hindi ko susubukan ng Diyos. Hindi ako hihingi ng tanda sa Diyos. Sa umpisa, parang mabait pa ang tono niya, di po ba? Hindi raw siya hihingi ng tanda sa Diyos. Kasi sa ibang bahagi ng Biblia, kung matatandaan nyo, pinagalitan ni Jesus Nazareno yung mga tao, sabi niya, kay sama ng liping ito, humihingi sila ng tanda sa Diyos. Para bagang sa ibang banda, sa isang banda,
sinasabi na huwag kang hihingi ng tanda sa Diyos. Kasi para kang nagdududa sa Diyos kung humihingi ka pa ng tanda sa Kanya. Pero ito kabaligtaran. Ang Diyos na ang nagsasabi sa Kanya kay Haring Ahas, humingi ka ng tanda, ibibigay ko, maniwala ka lang. Pero si Haring Ahas, ano sabi niya? Hindi ako hihingi. Hindi ko susubukan ng Diyos. Pero sa totoo lang, palalo yung hari. Bakit siya ayaw humingi ng tanda? Kasi baka ibigay ng Diyos yung tanda at magbago pa siya ng desisyon. Kasi sa totoo lang, may desisyon na siya. Kakampi siya dun sa dayuhang bansa. Desidido na siya. Kaya kung hihingi pa siya ng tanda at ibinigay yung tanda, baka mapilitan pa siyang magbago ng desisyon. Kaya makasarili si Haring Ahas nung sinabi niyang, hindi ako hihingi ng tanda. Dahil buo na ang isip niya. Di ba minsan ganun tayo? Magtatanong ka, sasabihin mo halimbawa, ano bang isusuot ko? Ito yung pula o yung berde? Pero sa totoo lang, gusto mo yung pula. Tapos sinabi sa iyo nung kausap mo, ay yung berde. Sasabihin mo, ay hindi, mas maganda yung pula. Kaya di ba, minsan sasabihin mo pag ikaw yun, nagtanong ka pa. Di ba minsan gano'n naman tayo eh. Nagtatanong tayo, hindi para makahanap ng sagot. Nagtatanong tayo para maghanap ng kakampi. Aminin. Minsan, di ba, may tatanungin mo yung kasama mo, kakausapin ko ba siya? Sasabihin naman ng isa, huwag mong kausapin. Tama ka. Pag sinabi naman isa, hindi kausapin mo na, ay ayoko nga sa'yo. Kontrapelo ka. Ano ba talaga yung hinahanap mo? Sagot o kakampi? Talaga bang gusto mong maliwanagan? O gusto mo lang may pumanig sa gagawin mo? Pag nagtatanong tayo sa tao, ganun ho ba tayo? Saan tayo doon? Sa Diyos. Pag nagtatanong ba tayo sa Diyos, handa ba tayo sa sasagot niya? O gusto lang natin siyang kumatig sa sagot natin? Talaga bang seryoso tayo pag sinabi natin, sundin ang loob mo? Kasi mamaya ibulong sa iyo ng Diyos, sundin ang loob ko, sige nga, ngayong bago magpasko, makipagkasando ka dyan sa kaaway mo. Sundin ang loob mo. Baka sabihin mo na lang, ay, biro lang po. Hindi naman po ako seryoso rin sa sundin ang loob mo. Sundin ang loob mo? Sige nga, sumunod ka sa alituntunin. Sumunod ka sa utos ng Diyos. Sige nga, maging tapat ka sa asawa mo. Iwan mo yung kinakasama mo ngayon. Sige nga, isoli mo yung perang ninakaw mo. Sige nga, makipaglaban ka sa katarungan at katotohanan. Si Haring Ahas, binagbibigyan na siya ng Diyos, ayaw pa din niya. Samantalang si Maria, nung ipinaalam sa kanya ng Diyos sa pamamagitan ng Anghel Gabriel ang kalooban, hindi siya katulad ni Haring Ahas. Si Maria sumunod. Binigyan nga siya ng tanda ng Diyos. Hindi pa nga siya humiling ng tanda. Ang sabi lang niya,
paano mangyayari ito? Anong ginawa ng Diyos? Bibigyan kita ng tanda. Lulukuban ka ng Espiritu Santo. Ikaw ang magiging ina ng anak ng kataas-taasan. Tutulungan ka ng Diyos. At anong sabi ni Maria? Akong alipin ng Diyos, maganap sa akin ayon sa iyong sinabi. Nakita niyo yung pagkakaiba nilang dalawa? At bakit daw mas makapangyarihan si Maria kaysa kay Haring Ahas? Dahil nagpaubaya siya sa Diyos. Minsan nakala natin, ang makapangyarihan, yung may control, yung may hawak ng lahat. Pero sa totoo pala, ang tunay na makapangyarihan, hindi yung pilit humawak ng lahat sa mundo, kung hindi ang hinahayaan na ang Diyos ang humawak sa mundo. Yun daw ang tunay na makapangyarihan. Hindi yung may hawak, kung hindi yung hinahayaan ng Diyos humawak sa buhay niya. Ikaw ba? Gusto mo ba lagi ikaw ang masusunod? Gusto mo ba lagi yung plano mo ang matutupad? Gusto mo ba maayos lagi kasi ikaw ang nagpaplano, ikaw ang nag-aayos ng lahat? Akala mo ba iyon ang makapangyarihan? Hindi po. Mas makapangyarihan ang taong hinahayaan ng Diyos humawak ng kanyang buhay. Mas makapangyarihan ang taong nagpapaubaya sa Diyos. Alam nyo mga kapatid, hindi sa lahat ng panahon may kontrol ka sa buhay. Alam natin yan, pero lagi nating nakakalimutan yan. Hindi sa lahat ng panahon may kontrol ka sa buhay. Hindi mo alam kung mamaya maghahapunan ka pa o hindi. Hindi natin alam sino magigising bukas o sino ang nandito pa ngayong Pasko. Akala mo malakas, bata pa, maayos, hindi ka nakakatiyak. Hindi mo alam kung sa isang taon, yung negosyo mo tataas o bababa. Hindi sa lahat ng panahon may kontrol tayo. Pero alam nyo mga kapatid, sa lahat ng panahon, pwede tayo magpaubaya. Hindi sa lahat ng panahon, kaya mong hawakan ang lahat sa buhay. Yung anak mo, hindi mo nga alam kung mahahawakan mo pa yan. Paglaki-laki niyan, magsasarili na yan. Sarili nating buhay, hindi natin mahahawakan sa lahat ng panahon. Pero sa lahat ng panahon, kaya nating ipaubaya ang buhay natin sa Diyos. Doon na tayo sa mas makakaya natin. Hindi natin laging kayang maging in control. Pero makakaya nating laging sumuko at magpaubaya sa Diyos. Yun ang ginawa ni Maria. Kaya bukod siyang pinagpala. Yun ang ginawa ni Maria. Kaya mas makapangyarihan siya kahit sa isang hari. Sa pagpapatuloy ng misang ito, ipagdasal natin ang bawat isa. Siguro nga, marami tayong gustong hawakan sa buhay ngayon. Marami tayong gustong makontrol sa buhay natin ngayon. At baka humihingi ka ng tanda. Tanda ba talaga ang hinihingi mo?
o kakampi sa gusto mo? Dahil kung gusto mo talaga ng liwanag, gusto mo talaga ng gabay, ibibigay yan ng Diyos. Ipagkakaloob yan ng Diyos. Pero kung gusto mo lang ng kakampi, gusto mo lang ng papanig sa'yo, lalo ka lang maguguluhan dahil hindi ka nagpapaubaya sa Kanya. Sa paglapit ng Pasko, maging handa tayo sa pagpapala at kalooban ng Diyos. Tumulad tayo kay Maria na nagpapaubaya sa Diyos. Mahal na pong Jesus Nazareno, tulungan mo kami sumunod at maging bukas sa kalooban ng Ama. Mahal na Birheng Maria, ipanalangin niyo po kami. Amen. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, humiling tayo sa Diyos Ama ng kalayaan mula sa kasalanan at kasamaan sa pamamagitan ng Kanyang anak na siyang ating tunay na kalayaan. Ating tugon, O Diyos, halina't kami palayain. O Diyos, halina't kami palayain. Manatili nawang tapat kaming iyong simbahan sa misyon ng pakikinig ng iyong anak upang ang aming pagpapatutuo ay tunay na maging mapagpalaya. Manalangin tayo. O Diyos, halina't kami palayain. Palayain nawa ng mga lingkod bayan ang mga nangangailangan ng kalayaan sa pamamagitan ng kanilang katapatan sa iyong kalooban. Manalangin tayo. O Diyos, halina't kami palayain. Gawin mong mga kasangkapan, kaming mga natitipon ngayon, ng iyong pagpapalaya sa mundong nababalot ng kadiliman at paghihirap. Manalangin tayo. O Diyos, halina't kami palayain. Makaranas nawa ng tunay na kalayaan ang mga kapatid naming yumao sa piling mo. Manalangin tayo. O Diyos, halina't kami palayain. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan, gayon din ng mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. O Diyos, halina't kami palayain. Diyos naming Ama, halina't kami ay palayain. Makita nawa namin ng iyong anak bilang tanging daan tungo sa iyong paghahari. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Panginoon, aming handog ang tinapay at alak, alay ng bayang umaasa sa pagdating mo. Gayon din aming inahanda ang aming puso upang dito'y manahan ka sa pagdating mo. Ang ulilang lupain malaon ng tigang ay muling
nagsasaya, mananariwan mulaklak ang ilang, at ito'y aawit sa tuwa. Panginoon, aming handog ang tinapay at alak, alay ng bayan, umaasa sa pagdating mo. Ngayon din naming inahanda ang aming puso. Magsitayo po ang lahat. Upang dito'y manahan ka sa pagdating mo. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay naming nakahain sa iyong dambana ay pabanalinawa ng paglukob ng banal na Espiritu na pumuspo sa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria upang magdalang tao at magsilang sa iyong anak na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo naming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabikan ng mahal na Birheng Kanyang inang tunay. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ng maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo."
Gayon din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya dinalay namin sa iyon tinapay nagbibigay buhay at ang kalis nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ni San Juan Bautista, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. 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 Sama-sama tayong tumawag ngayon sa ating Ama sa Langit. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo
sa lahat ng masama. Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan. Patawad po kung minsan matigas ang aming ulo. Iginigiit namin kung anong gusto namin at hindi kami tunay na nagpapaubaya at sumusunod sa inyo. Linisin niyo po kami, Panginoon. Pagkalooban po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Narito ang ating Panginoong Jesucristo, ang ipinangakong tagapagligtas, ang kordero ng Diyos nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen, pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago mali sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Ng mundo, hirap, sakuna at lungkot, kaya sama-sama tayong manalangin.
Panginoon, halina at umarito ka. Sagipin mo ang bayan, ikaw ang pag-asa, gabay ng mga mahihirap. Panginoon, iligtas mo ang iyong bayan. Ibagay saya dapat ng Pasko. Kung bawat pamilya ay buo, kaya't idalangin natin ang bawat tahanan bago sumapit ang Pasko. Panginoon, halina at umarito ka. Sagipin mo ang bayan, ikaw ang pag-asa, gabay ng mga mahihirap. Panginoon, iligtas mo ang iyong bayan. Panginoon, iligtas mo ang iyong bayan. Announcement. Available pa rin po ang ating official na kalendaryo 2024. Maaari kayong magtungo sa Finance Office. Ang oras ng Finance Office ay ang mga sumusunod. Kapag Lunes hanggang Huwebes at Sabado, 8:08 ng umaga hanggang 5:00 ng hapon. Kapag Biyernes at Linggo, 5:00 ng umaga hanggang 8:00 ng gabi. Meron po tayong mga booth na malapit sa BPI Quezon Boulevard entrance at Cardinal Sin Building. Pagkatapos ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa aming pagsasalo sa banal na hain, lagi nawa naming madala ang iyong kagandahang loob upang kami magkamit ng kaligtasan, pakundangan sa pagkakatawan tao ng iyong anak, ngayong aming ginugunita ang kanyang ina, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa pagpunta dito sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa mga tumutulong sa simbahan. Ang inyong mga pamisa, love offerings, online donations, ang mga tumutulong po sa pagpapaayos at paglinis at mga gawain sa simbahan. Salamat po at sana marami pa pong tumulong, marami pa po tayong gawain bilang paghahanda sa pista at sa deklarasyon bilang pambansang dambana. At salamat din po sa mga nagdadala ng bigas, delata, noodles at iba pang pang-ayuda sa ating mga kapatid na nangangailangan. Ang ating debosyon sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin tumulong at magmalasakit sa ating kapwa. Hindi sa lahat ng panahon
kaya mong hawakan ang buhay. Ngunit kaya natin sa lahat ng panahon ipaubaya sa Diyos ang ating buhay. Magtiwala tayo sa Kanya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkang nagsusumamo sa iyo. Makamtanawan nilang iyong katugunan at tanggapin ng kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila mga pangako nila sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa, taglayang pag-ibig ng mahal na poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Kay labig na ng simoy ng hangin, tayo na at magsimbang gabi. Siyang na araw ng ating tutupdin, gigising at mananalangin. Ring sasapit ang Pasko, ang Pilipino ay nagdiriwang. Sapagkat si Kristo'y darating, upang lahat ay tubusin. Pagkatapos nating manalangin, sa labas ng simbahay kakain. Mainit na kape at kakanin, masarap na pampagising. Ring sasapit ang Pasko, ang Pilipino ay nagdiriwang. Sapagkat si Kristo'y darating, upang lahat ay tubusin. Sapagkat si Kristo'y darating, upang lahat ay tubusin.